Eto mga kababayan may mga politiko po kasi na kapag nagsalita, inaasahan nating nakabase dapat sa batas at katotohanan ang kanilang mga sinasabi. Pero paano kung mali mismo ang kanilang pagkakaintindi? Ito po sa usaping Juvenile Justice Act. Maraming Pilipino ang pinaniwala na wala umanong parusa para sa mga kabataang edad 15 hanggang 18 na nasasangkot sa krimen. Pero hindi po yan totoo. Ang malinaw po sa batas, kung iniintindi lang sana nila bago sila nagsasalita, ang malinaw po sa batas, kung ang isang bata edad na sa 15 hanggang 18 ay may discernment o alam ng mali ang kanyang ginagawa, maaari siyang managot sa ilalim ng batas. Hindi sila basta-basta makakalusot. May proseso, may pananagutan, at may rehabilitasyon. Ito mismo ang nilalaman ng Juvenile Justice and Welfare Act ORA 9344 at ng mga susunod na amendments. Hindi ito bagong impormasyon Ilang beses na rin po itong pinaliwanag ng principal author ng batas na si Senator Kiko Pangilinan. Kaya ito ang tanong, bakit paulit-ulit pa rin lumalabas ang maling interpretasyon? Hindi po ibig sabihin na dahil nga dito sa batas na ito ay hindi na sila makakasuhan, meron pa rin pong consequence, may parusa pa rin. At pag tumutong sila sa legal age, tuloy pa rin po yung sentensya sa kanila. At ililipat na nga sila dun sa kulungan kasama ng mga adults, no? Pero hindi ibig sabihin nun na pag minor ka, wala nang parusa. Meron pa rin po. At pabor ako na babaan na, 12 years old, yung makakasuhan na. Ito nami-misinterpret ng ibang mga senador dyan na nagmamagaling at kung ano-ano na yung sinasabi, di ba? Hindi man lang binabasa o iniintindi yung batas, no? Siyempre, pag senador ang nagsasalita, may kaakibat po yung responsibilidad. May access sa legal research, may staff, at may mga eksperto na maaaring konsultahin. Kaya syempre, di ba, inaasahan ng publiko na dapat tama at beripikado ang impormasyon na kanilang ibinabahagi. Tsaka mas mahalaga po ito ngayon dahil seryoso ang usapin ng krimen at karahasan. Matapos nga po yung trahedyang naganap sa Tacloban, marami ang naghahanap ng sagot at solusyon. Ngunit para makahanap ng tamang solusyon, kailangan po magsimula sa tamang impormasyon. Hindi po kasi sapat na paulit-ulit na pagsasabi ng isang claim kung hindi naman ito naaayon sa batas. Ang mas mahalagang tanong kung ano ang konkretong hakbang para mapigilan ang karahasan, protektahan ang mga kabataan, at mapalakas ang tiwala ng publiko sa ating justice system. 'Di ba? Hindi po dapat nakabatay sa maling impormasyon ang paggawa ng pulisiya. Dahil kapag mali ang pundasyon ng diskusyon, mas lalong lumalayo ang bansa sa tunay na solusyon.